Kabanata 811. Ang bakas ng soul aura na ito ay isa lamang uri ng kontrol. Maaari nitong kontrolin ang insekto kung gusto mo, o masasabing ang shadowless demon bug ay isang puppet lamang. Kapag bumalik na ang shadowless demon bug, maaari nang lumunin ng isang tao ang bakas ng spirit energy at makabisado ang lahat ng nakikita at naririnig nito. Gaya ng inaasahan. Nang maramdaman ang aura ng espiritong ito, naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Ang shadowless demonic bug na ito ay talagang kontrolado ng isang tao, at ang taong may kontrol ay lubhang maingat. Kahit na matuklasan ang shadowless demonic bug, hindi pa rin ito mahahanap ayon sa spirit energy ng shadowless demonic bug. Ang isa pang tungkulin ng shadowless demonic bug ay ang manectic dito. Ang bilis nito ay napakabilis, na higit pa sa bilis ng tunog. Tila may nagugnay ng kanyang spirit energy sa shadowless demonic bug at nagplanong manectic dito. Walang nakuhang impormasyon si Zephyr tungkol sa shadowless demonic bug, ngunit mula sa aura ng enerhiya ng espiritu, nakaramdam siya ng kakaibang lamig at kakaibang pagbabago-bago. Ang pagbabagong ito ay parang hamog na nagyelo sa madilim na mundo, malamig at nakasisilaw. Bahagyang gumalaw ang palad niya. Ang shadowless demon bug, na mahirap saktan ng espada, ay nadurog na ng pira-piraso. Walang balak si Zephyr na sabihin ito sa mga elder at sa Academy Master. Total, hindi naman basta-basta ang bagay na ito. Kahit na unti-unti na siyang naging sentro ng atensyon ng mga elder at Academy Master, hindi maraming tao ang maniniwala rito. Mukhang isa-isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Bahagyang gumalaw ang kanyang figure. Nawala si Zephyr. Kung paanong dinurog ni Zephyr ang shadowless demon bug. Sa isang gusali. Isang figure ang biglang nagpakawala ng isang mahinang ungol. Kasunod ng boses, lumitaw ang isang batang figure. Ito ay isang katawan na nanginginig ng husto. Ang aura nito ay magulo, at mayroon pang masamang aura na patuloy na pumapasok at lumalabas. Sus Mariosep. Nawasak ang shadowless demon bug ko. Sino ba yan? Sino ba yan? Nanlamig ang boses niya. Mabilis na lumipas ang 5 araw na ito. Mas mahalaga pa ang 5 araw na ito para sa kahit sino sa mga disipulong gustong lumahok sa labanan. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipaglaban, malaki ang nakinabang sa bawat disipulo. Mapasausapin man ng kasanayan sa pakikipaglaban o paggamit ng mga teknik sa pakikipaglaban, malaki ang kanilang narating. Natural na nalampasan ng mga henyo ng martial arts ang mga ordinaryong tao. Kasabay nito, sila ay makapangyarihan, at mayroon din silang bilis na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, kahit 5 araw lamang ang natitira para maghanda, maraming tao pa rin ang nakagawa ng maliit na tagumpay. Ang ika-5 araw. Ang Royal Battle. Dumating lahat ng The Academies gaya ng ipinangako. Ang labanan pagkalipas ng 5 araw ay magiging mas matindi pa. Bukod dito, habang nagaganap ang labanan, unti-unting mabubunyag ang lahat ng mga pangunahing kakayahan ng mga disipulo. 5 araw na ang lumipas. Tiyak na maraming labanan ang magaganap sa pagkakataong ito. Tumingin siya sa investiture stage. Isang bahagyang ekspresyon ng pananabik ang lumitaw sa mukha ng amo. Tama iyan. Ang mga disipulong iyon na nagpipigil ng kanilang lakas ay unti-unting magpapakita ng kanilang mga kahusayan. Tumango ang matandang itim na demonyo at sumagot. Boom! Bahagyang nayanig ang mundo. Sa yugto ng pagtatalaga. Ang balak na lumaban ay nagsimulang kumalat ng ligaw. Alam ng lahat ng mga disipulo ang tindi at kahalagahan ng labanang ito. Sa loob ng ilang panahon, patuloy na tumataas ang kanilang momentum, at hindi sila sumuko kan-inuman. Kabanata 812. Ang pinakakaakit-akit na bagay ay ang nakasisilaw na liwanag sa likuran ng lahat. Ang nakasisilaw na liwanag sa likod ng lahat ng mga disipulo ay nagsimulang magliwanag, parang isang nakasinding bituin, kumikislap na may iba't ibang kariktan. Sa likod ng ilang mga disipulo, ang nakasisilaw na liwanag ay namuo na sa isang medyo malaking estado, na may misteryoso at kumikinang na aura. Boom! 9 na emperador, 9 na hari, ang dahan-daang lumitaw.
Bawat isa sa kanila ay walang kapantay. Totoo ito lalo na sa nakasisilaw na liwanag sa likod ng mga emperador. Tila ito ay nahahawakan, kayang lunukan at ilabas ang langit at lupa, pinupunit ang mabituing kalangitan at nakatayo roon. Ang kaluwalhatian ng nakasisilaw na liwanag ay tila kayang sumikat ng libu-libong milya, sumanib sa langit at lupa, at makaakit ng lahat ng nabubuhay na bagay. Sa panahong ito, maraming beses nang pinag-aralan ni Zephyr ang banal na liwanag, ngunit hindi siya gaanong natuto. Ang ganitong uri ng liwanag ay hindi enerhiya, ngunit tila ito ay enerhiya. Sa pagitan ng dalawa, mahirap para sa kanya na maunawaan. Gayunpaman, maaaring tapusin ni Zephyr na pagkatapos sumama sa banal na liwanag, dapat ay kayanan niyang matutunan ang ilan sa mga misteryo. Klang. Sa mahabang iyak. Ang 9 na disipulo ng emperador ay nakaupo na sa mga sinaunang trono at malamig na nakatingin sa lahat. Pagkatapos, 2 sinag ng nakasisilaw na liwanag ang dahan-daang nagsimulang kumislap. Ang 2 disipulo ay pinili ng banal na liwanag. Isa sa kanila ay si Yan Xiaoro, at ang isa naman ay kalahating hakbang patungo sa disipulo ng espiritu. Si Yan Xiaoro, na mga 15 o 16 na taong gulang lamang noon, ay mas bata kay Zephyr. Ngunit sa kabuuan, siya ay mabangis at walang kapantay, na siyang dahilan kung bakit hinahangaan siya ng mga tao. Mahirap isipin na ang batang babaeng ito ay maaaring magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan, at hanggang ngayon ay lumalaban pa rin siya. Boom! Habang pumuputok ang momentum ng dalawa, bigla na lang nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawa. Bagamat mahina ang pangalan ni Yan Xiaoro at tila walang gaanong lakas ang kanyang maselang katawan, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Bawat galaw niya ay parang isang puting tigre na sumisira sa mundo. Kapag umatake siya, lahat ng iyon ay nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Hoy! Martilyo ng lupa. Ang kanyang kalaban ay malinaw na isa ring disipulo na may lakas bilang pundasyon. Siya, na matagal nang hindi nakakaatake, sa wakas ay hindi na niya napigilan. Umusad ang kanyang mga kamay, umangat ang kanyang katawan, at bigla siyang dumiin kay Yan Xiaoro. Boom! Nayanig ang kawalan at ang tunay na enerhiya ay namuo at naging isang martilyo ng tunay na enerhiya na gawa sa lupa. Buzz! Ang martilyong ito ng tunay na enerhiya ay malinaw na makapangyarihan. Sa tila ba ang hangin ay parang kumukulong tubig, patuloy na umaalon at pumuputok. Naunawaan na ng lalaking ito ang Earth Focus, na siyang likas na katangian. Ang Focus Realm ng Earth Power ay mabigat at makapangyarihan. May isang taong nakaunawa sa misteryo ng kalahating hakbang na ito patungo sa espiritu. Ang Earth Focus Realm ay hindi isang simpleng Focus Realm. Kapag na-master at nagamit mo na ito, magkakaroon ka ng napakalaking kapangyarihan. Sa isang kumpas lang ng iyong kamay, makakaipon ka ng isang uri ng kapangyarihan. Nasa panganib na ang batang babaeng ito. Kahit makapangyarihan si Yan Xiaoro, napakabata pa rin niya. Tungkol naman sa ekspertong nasa kalagitnaan ng Spirit Realm, naunawaan na niya ang Earth Focus Realm, kaya hindi pa rin nila siya mataas ang tingin sa kanya. Maingat na pinagmasdan ni Zephyr ang laban sa pagitan ng dalawa, at ang kanyang mga mata ay mas nakatuon sa Earth Hammer ng Half-Step to Spirit Disciple. Ang Earth Hammer ng kabilang panig ay tunay ngang makapangyarihan. Malinaw na nakita ng kanyang evil breaking eye na ang mga pagbabago-bago na nakatago sa higanteng anino ng hammer ay umabot na sa sukdulan at malapit na estado. Kabanata 813. Gayunpaman, mataas pa rin ang tingin ni Zephyr kay Yan Xiaoro, dahil noong mga panahong iyon, sinilip niya ang katawan ni Yan Xiaoro gamit ang evil breaking eye, ngunit pinigilan siya ng isang malakas na puwersa. Mula sa pananaw na ito, tiyak na mayroong isang uri ng mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Yan Xiaoro. Umuungol. Tunay nga, sa harap ng Earth Hammer na nilundag ng kabilang panig, hindi umiwas si Yan Xiaoro. Sa halip, kumislap ang kanyang magagandang mata. May nasasabik siyang ekspresyon habang ikinakaway ang kanyang kamao at marahas na sumugod na parang kanyan. Ha! Isang maselang sigaw ang narinig. Boom!
Biglang lumitaw mula sa manipis na hangin ang isang malakas na pagsabog. Gamulong ito at gumalaw, na parang isang tunay na dragon na pumipilipit. Nakabibinging ang tunog ng pagsabog. Puff! Ang Earth Hammer, na kalahating hakbang patungo sa Spirit Disciple, ay nadurog ng suntok na ito, at ang lakas nito ay hindi nabawasan. Ang puwersa ng kamao ay tumama ng malalim sa katawan ng kalaban at nagpalipad sa kanya. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig, at narinig ang tunog ng pagkabali ng mga buto. Malinaw na ang suntok na ito ay nagpawalang bisa sa kalaban para lumaban. Si Yan Xiaoro ang nanalo. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng matandang itim na demonyo. Gayunpaman, kitang-kita ang pagkibot ng mga sulok ng kanyang bibig. Marami sa mga matatandang naroon ay nanginginig sa takot. Nakakagulat na si Zephyr pa lang. Ngayon, mas lalong abnormal si Yan Xiaoro. Hinahamon niya ang lahat ng nerbiyos. Tunay ngang karapat-dapat itong maging angkan ng pamilyang yan. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan daw ang nagsalita ang Panginoon ng Earth Devil Mansion. Maaaring kadugo ng mga yan ang batang babaeng ito, pero tila mas namumukod tangi pa siya kaysa sa mga nakababatang miyembro ng angkan ng mga yan. Ilang taon na siya. Hindi napigilan ng matandang itim na demonyo ang magtanong. Masyado pang bata si Yan Xiaoro. Sa landas ng martial arts, mas bata ang isa, mas malaki ang magiging tagumpay. Ipinapahiwatig nito na ang potensyal ng kabilang panig ay magiging mas malakas sa hinaharap. Sa makatuwid, ang kakayahan sa pakikipaglaban na ipinakita ngayon ni Yan Xiaoro ay nakapagpagulat na sa lahat. Swoosh! Habang si Zephyr ay nagbubuntong hininga pa rin sa pambihirang lakas ng dalaga, biglang may liwanag na sumilay sa kanyang katawan. Ito ay isang tawag mula sa banal na liwanag. Kasabay nito, isa sa kanila ang naglabas din ng parehong liwanag. Habang kumakalat ang dalawang sinag ng liwanag, sandaling itinoon ng lahat ang kanilang atensyon kay Zephyr at sa kanyang kalaban. Gayunpaman, nang makita nila ang kalaban ni Zephyr, maraming disipulo ang hindi napigil ang magyabang. Ang swerte talaga ng batang ito. Tama. Maswerte ako na makakalaban ko ang ganitong kalaban. Wala talagang pag-asa na manalo. Hihi, kahit may pagkakataon pa siyang manalo, ano? Mangangahas ba siyang manalo? Bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr matapos marinig ang usapan ng lahat. Hindi niya inaasahan na ang kalaban niya pala ay ang lalaking ito. Ang may-ari ng spiritual martial body, si Yun Tianjing. Kuya. Tara na. Ikinumpas ni Yan Xiaoro ang kanyang maliit na kamao kay Zephyr para pasiglahin ito. Gagawin ko. Gustong-gusto ni Zephyr ang batang babaeng ito. Ngumiti siya at sinabing. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Pumasok na si Zephyr sa lugar. At doon, nagpakita na si Yun Tianjing ng naiinip na ekspresyon habang naghihintay siya roon. Ngayon ay nakakatuwa. Si Yun Tianjing ay isang eksperto sa kalahating hakbang patungo sa spirit realm. Ang pinakamahalaga ay mayroon siyang pagkakakilanlan bilang isang spiritual martial body. Kapag nagsimula na ang labanan, isang walang katapusang daloy ng mga pagsabog ng enerhiya ang sapat na para gumuho ang mga tao. Kabanata 814. Palihim na nagpadala ng mensahe ang isang disipulo. Halatang may mapanghamong tono sa kanyang boses. Tunay nga, ang isang spiritual martial body ay kilala bilang isang di magapi na pag-iral sa parehong antas. Hindi ito walang batayan. Kahit na si Zephyr ay isang maitim na kabayo at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay napakalakas, kumpara sa spiritual martial body na si Yun Tianjing, wala siyang halaga. Ngayon na ang kritikal na sandali ng labanan. Kapag nabigo ka, mawawala sa iyo ang kalahati ng banal na liwanag. Bukod dito, sa kritikal na sandaling ito, magiging mahirap kang habulin. Ang ilang alagad ay mahinahong nag-analisa. Ang pinakamahalaga ay si Yun Tianjing ay ang nakababatang kapatid ni Yun Tianteng, isa sa 9 na dakilang emperador. Si Yun Tianteng ay isang nilalang na nasa antas ng emperador, at ang kanyang lakas ay hindi moari. Isa rin siyang spirit martial body.
Kung matatalo niya si Yun Tianjing, masasaktan niya si Yun Tianteng. Ito ay isang tanong na hindi malulutas. Ang pag-insulto sa isang disipulong nasa antas ng emperador ay parang pagsusumamo lamang ng kamatayan. Mukhang tapos na ang swerte mo. Sa isang sulok, isang bahagyang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Duan Kongchen. Tapos na si Zephyr. Kahit ako ay hindi sigurado kung matatalo ko si Yun Tianjing. Ang spiritual martial body ay medyo masakit sa ulo. Isa pa, kung matatalo ko si Yun Tianjing, naroon si Yun Tianteng sa likod niya. Hindi ito sulit. Zephyr, masasabi kong talagang malas ka. Habang iniisip ito, lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Swoosh! Pinanood niya si Zephyr na pumasok sa larangan ng digmaan. Bahagyang gumalaw ang palad ni Yun Tianjing, at pagkatapos ay dahan-daang iniunat ang tatlong daliri. Hindi ako maganda ang mood ngayon, kaya bibigyan kita ng tatlong pagpipilian. Habang nakatingin kay Zephyr, sabi ni Yun Tianjing nang may paghamak at kay-abangan sa mukha. Una, lumuhad ka sa lupa at magmakaawa para sa awa. Kung ganoon, hindi ka na magkakasakit. Pangalawa, umalis ka sa larangan ng digmaan sa sarili mong pagkukusa. Bagamat hindi ako magiging masyadong masaya, ito rin ang iyong sariling kaalaman. Ang ikatlong pagpipilian ay ang pinaka-hindi matalino para sa iyo na makipaglaban sa akin at pagkatapos ay lampuhin ka hanggang maging paylay ko. Siyempre, isang karangalan din para sa iyo na lampuhin ka hanggang maging paylay ko. At para sa akin, mas magiging komportable ito. Hindi malakas ang boses. Ba't sa ilalim ng pagudyok ng tunay na enerhiyang ito? Agad itong kumalat sa buong Royal Battlefield. Ang tono ng pagmamataas, ang tono ng pagsang-ayon, at ang mapanghamak na saloobin. Agad na itinoon ng lahat ang kanilang atensyon kay Zephyr. Gustong makita ng lahat kung ano ang magiging reaksyon ni Zephyr sa sitwasyong ito. Masyado siyang lumayo. Hindi napigilan ng mga disipulo ng Supreme Peak na magbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang boses. Mariin nilang kinuyam ang kanilang mga kamao at pinagnalit ang kanilang mga ngipin habang nagsasalita. Masyadong mataas ang tingin ng lalaking ito sa sarili niya. Galit din na sabi ng iba pang mga disipulo. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Lonteng, ay isang disipulo ng antas emperador. Siya ay napakalakas at kapantay ng lahat ng akademya at mga elder. Kahit na mayroon siyang lakas upang talunin si Yun Tianjing, kailangan niyang isaalang-alang si Yun Tianteng. Sabi ni Vermeer sa mahinang boses. Medyo malungkot din ang kanyang mukha. Isa lamang itong tanong na hindi malulutas. Sa katunayan, umaasa si Vermeer na si Zephyr ang magkukusa na aminin ang pagkatalo. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay magkakaroon ng kahit kaunting pag-asa. Gayunpaman, kung nasaktan nila si Yun Tianjing, kapag nakaharap na nila si Yun Tianteng, tiyak na hindi niya pakakawalan si Zephyr. Junior Brother Kan. Anong pagpipilian mo? Habang nakatingin kay Zephyr, hindi napigilan ni Vermeer na bamulong sa sarili. Kabanata 815. Sa sandaling ito, hindi lamang si Vermeer kundi pati na rin ang mga disipulo, elder, at mga master ng akademya ay nakatuon na ang kanilang atensyon kay Zephyr. Walang problema sa tatlong hurado sa unang plataporma. Nako! Tignan ko kung paano ka sesegot. Pinaikit ng Panginoon ng Earth Devil Mansion ang kanyang mga mata habang nanonood ng may interes. Oh! Sa wakas, kumilos na si Zephyr. Tumingin siya sa langit na nasa harap niya. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Zephyr, na patuloy na lumalawak, ngunit ang kanyang mga mata ay lalong nanlamig. Pinili ko ang pang-apat na landas. Para pilayin ka. Boom! Nang matapos magsalita si Zephyr. Sa isang iglap, umalangaw ito sa pandinig ng lahat na parang dumadagandong nakulog. Kung masasabing bahagyang napakunot ang noo ng lahat dahil sa kay-abangan ni Yun Tianjing, hindi lang basta pagmamalaki ang mga sinabi ni Zephyr, kundi kay-abangan. Mayabang. Masyadong mayabang. Sa sobrang yabang niya, wala nang katapusan. Ang batang ito ay patay na karne. Palihim na napabuntong hininga ang hindi mabilang na mga alagad.
at sa siyam na emperador. Si Yun Tianteng, na nakaupo ng nakakros ang mga paa sa sinaunang trono, ay bahagyang nakasimangot at nagsimulang manlamig ang kanyang mga mata. Bilang nakatatandang kapatid ni Yun Tianjing, nagalit na si Zephyr sa mga sinabi niya. Paano nang ahas si Zephyr na subukang pilayin ang kanyang nakababatang kapatid? Kay yabang niya. Hindi niya lang ito pinansin. Napakabuti. Agad na nanlamig ang mukha ni Yun Tianjing. Zephyr. Napakagaling mo. Matagumpay mo akong nagalit. Kung magagalit ka sa akin, hindi ka mabubuhay. Napakalaki ng mundo kaya walang makakapagprotekta sa iyo. Ang boses niya ay tumatagos sa buto, parang tumatagos ito ng malalim sa kaluluwa. Sa isang iglap, tumalon sa ere ang katawan ni Yun Tianjing at pumaitaas sa taas na 100 metro. Mabilis na bumuo ng selyo ang kanyang mga kamay at idiniin si Zephyr. Lumaban ka. Nagsimula ito. Habang pumapailan lang si Yun Tianjing sa ere, ang kanyang pisikal na katawan ay agad na naging parang dragon o tigre. Ang kanyang mga selyo ng kamay ay patuloy na nabubuo habang ang mga hanay ng nakakatakot na bagyo ng enerhiya ay bumababa mula sa kalangitan at nakalaylay. Para bang hindi mabilang na sinag ng banal na liwanag ang gumagalaw ng maningning, na nagiging isang malaking banal na talon na umuungal ng marahas. Ang nakakatakot na talon ay bumuo ng hindi mabilang na matatalas na sinag ng Diyos sa paligid nito. Ang sinag ay mabangis, na parang pupunitin nito ang langit. Depende iyan kung may kakayahan ka o wala. Inilabas niya ang kanyang palad. Ang spirit-breaking sword palm ay tumawid sa kawalan. Napakasimple at walang palamuti ang mga bakas na kasing laki ng palad. Gumagalaw ang mga ito sa lahat ng direksyon at may dalang malakas na mapanirang kapangyarihan habang sumusugod patungo sa banal na talon ng kabilang panig. Buksan. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Zephyr. Patuloy na dumadaloy ang tunay na enerhiya, at ang kanyang mga braso ay naging dalawang banal na talam. Sa bawat pagwawagayway niya ng mga ito, mayroong isang hanay ng mga simple at walang palamuting marka. Sa nakalipas na kalahating taon, napabuti ni Zephyr ang kanyang spiritual breaking sword palm hanggang sa tugatog nito. Isang galaw pagkatapos ng isa pa, libre at madali, walang talo. Buzz. Napunit ang banal na talon, at lahat ay tumingin dito ng may pagkamangha. Mabilis na gumaling ang hindi mabilang na mga marka. Hindi lamang sila nanghina dahil sa pagbangga sa talon, kundi naging mas malakas din sila dahil sa pagtatagpo. Ang bakas ng kamay ay naging kasing laki ng isang Archean Divine Mountain. Bumaba ito mula sa langit at pinakawalan. Umuungol. Sa gitna nila, tila may dagandong ng mga Diyos. Nagulat ito sa kalangitan. Anong klaseng martial technique ang ginagamit ni Zephyr? Tila palm technique o sword technique ito, pero ang kapangyarihan nito ay nakakatakot.